May isang uri ng karanasan ng mga introvert na hindi masyadong napag-uusapan. Hindi ka mahiyain, hindi ka boring, sadyang selective ka lang sa paggamit ng energy mo. Kaya mong makisalamuha, maging nakakatawa, kahit maging maingay kapag gusto mo. Pero kailangan mo ng recovery time na parang medical equipment. At pagkatapos, may interesting na nangyayari. Napapansin ng mga tao na low maintenance ka. Hindi ka palaging nagte-text, hindi ka humihingi ng constant attention. Okay ka lang magstay sa bahay. Mas nakikinig kaysa nagsasalita at hindi palaging pinipilit ang mga plano. Sa una parang green flag yon. May taong nakaka-appreciate sa vibe mo. Pero minsan, dahan-dahan itong nag-iiba. Ang nagsimula sa gusto ko talaga kung gaano ka ka-relax ay nagiging lagi kang available kapag kailangan kita. At bago mo mapapansin, nasa isang dynamic ka na kung saan ikaw lang ang nagbibigay ng emotional support, oras, energy o attention habang kaunti lang ang bumabalik sa'yo. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil hindi mo nakita ang mga red flags, kundi dahil ang mga introvert ay madalas sanay sa katahimikan, pasensya at paghandle ng emosyon ng mag-isa. Kaya pag-usapan natin ang mga subtle, medyo uncomfortable, pero totoong senyales na baka ginagamit ka lang ng isang tao dahil introvert ka. Number 1. Lumalapit lang sila kapag may pakinabang silang emosyonal. Isa ito sa pinakauna at madalas hindi napapansin na senyales. Hindi naman sila masamang tao agad-agad. Sa katunayan, minsan mukhang maalaga sila sa mga biglaang pagkakataon. Pero pansinin ang pattern. Nati-text ka nila kapag stress sila. Tatawagan ka kapag kailangan nilang maglabas ng sama ng loob. Lumalapit sila kapag nalulungkot, overwhelmed, bored, o emotionally unstable sila. Pero kapag ikaw ang tahimik ng matagal, walang kumusta, walang okay ka lang ba? Walang interes sa inner world mo. Para sa mga introvert, madaling hindi mapansin ito dahil sanay ka sa mga gaps sa communication. Hindi mo agad iniisip na ang katahimikan ay rejection. Iniisip mo lang na baka busy yung tao. Pero may pagkakaiba ang healthy na space at one-sided emotional access. Kung ang isang tao ay tinatrato ka lang na parang comfort object imbis na isang tao na may sariling pangangailangan, hindi siya kumokonekta sa'yo. Ginagamit lang niya ang kalmado mong presensya para maglabas ng bigat. At ang tricky dito, maaari ka pang ma-proud na pinagkakatiwalaan ka ng mga feelings ng iba. Pero ang trust na walang reciprocity ay hindi closeness. Extraction yon. Number 2, nirerespeto nila ang katahimikan mo pero binabaliwala ang mga pangangailangan mo sa loob nito. Ang mga introvert ay madalas pinupuri bilang easygoing o low drama, pero minsan pwede itong maging disadvantage. Dahil iniisip ng mga tao, kung hindi siya nagrereklamo, ibig sabihin okay lang siya. Maaaring hindi ka agad nagsasalita kapag may mali. Nagpa-process ka sa loob, binibigyan mo ng benefit of the doubt ang iba. Hinihintay mong mag-balance ang sitwasyon. At yung kabilang panig, naging komportable. Sobrang komportable. Iniisip nila na ang katahimikan mo ay consent. Ang pagiging kalmado mo ay agreement. Ang hindi mo agad pagre-react ay parang ituloy mo lang. Kaya patuloy silang kumukuha ng oras mo, emotional labor mo, attention mo kapag gusto nila, at pasensya mo kapag nagkakamali sila. At dahil hindi ka maingay mag-react, akala nila okay lang lahat. Pero ang key difference ay ang healthy na mga tao ay nagtatanong sa katahimikan mo. Ang mga nananamantala naman ay umaasa dito. Kung may tao na nakikinabang sa hindi mo agad paglalabas ng discomfort, hindi ka nila nirerespeto. Umaasa sila sa restraint mo. At lumalaki ang imbalance na yon hanggang sa mapagtanto mong mas marami kang ina-accommodate kaysa sa natatanggap mong acknowledgement. Number 3. Pakiramdam mo safe space ka nila pero hindi ka nila priority.
Masarap sa pakiramdam ang maging safe space ng isang tao sa una. Minsan meaningful pa nga. Nagbubukas sila sa iyo, nagtitiwala sila, sinasabi nila ang mga bagay na hindi nila sinasabi sa iba. Ikaw ang taong nilalapitan nila kapag mabigat ang buhay. Pero dahan-dahan, maaaring lumitaw ang pattern. Ikaw ang emotional refuge nila, pero hindi ka bahagi ng araw-araw nilang buhay. Hindi ka nila inuuna, maliban kung may pinagdadaanan sila. Hindi ka nila isinasama sa mas malawak nilang buhay. Hindi sila consistent mag-effort, maliban kung kailangan nila ng grounding. At para sa mga introvert, nakakalito ito dahil mas mahalaga sa kanila ang deep connection kaysa sa madalas na communication. Kaya maaaring isipin mong, hindi kami palagi nag-uusap, pero kapag nag-uusap kami, meaningful naman. Pero ang mga meaningful moments ay hindi automatic na balance relationship. Ang healthy connection ay may mutual investment, hindi lang emotional outsourcing. Kung nilalapitan ka lang para maglabas ng bigat, pero hindi ka nila actively pinipili para sa mga joy, fun, curiosity o mga shared experiences, hindi ka partner sa buhay nila. Support station ka lang. At ang maging home base ng emosyon ng isang tao pero hindi bahagi ng totoong buhay nila, tahimik na imbalance yon na madalas tinitiis ng mga introvert ng matagal na panahon. Number 4, inaabuso nila ang pag-iwas mo sa conflict o confrontation. Maging honest tayo, hindi gusto ng karamihan sa mga introvert ang mga confrontations. Hindi ito takot per se. Mas parang, kailangan ba talaga nating gawing malaking issue to? Kaya maaaring iwasan mong i-call out ang mga bagay. Pinapalampas mo lang. Binibigyan mo pa ng chance ang mga tao kahit hindi nila hinihingi. At may mga taong napapansin yon. Natutunan nila na malabong mag-escalate ka. Hindi ka gagawa ng eksena. Hindi ka hihingi ng immediate accountability sa maingay na paraan. Kaya unti-unti nilang tinutulak ang mga boundaries mo. Nagka-cancel ng mga plano last minute, late mag-reply kahit ikaw mabilis sumagot. Nag-a-appear lang kapag convenient at nagbibigay ng mga vague apologies imbis na tunay na pagbabago. At dahil walang explosion, iniisip nilang okay lang ang lahat. Pero ang totoong nangyayari, sinusubukan nila kung hanggang saan kanila pwedeng itulak ng walang consequence. Hindi lahat ng inconsiderate na tao ay manipulative ng sadya, pero behavior pa rin ito. At ang paulit-ulit na hindi pagrespeto sa oras at emosyon mo ay disrespect pa rin. Ang mga introvert ay madalas nagbibigay ng quiet grace na napagkakamalang no limit. Pero ang mga soft boundaries ay hindi absence of boundaries. Ibig sabihin lang, kailangan talagang mag-observe ang mga tao para mapansin nila. At ang mga manggagamit, kadalasan hindi sila nag-oobserba. Basta lang silang kumukuha ng kung ano ang hindi maingay na ipinagtatanggol ng mga introvert. Number 5. Pakiramdam mo drained ka, pero hindi mo agad maipaliwanag kung bakit. Ito ang pinaka-importanteng senyales dahil internal ito. Hindi ka naman sobrang galit o upset sa obvious na paraan. Walang malaking away, walang malinaw na betrayal, walang isang pangyayari na pwede mong ituro. Pero pagkatapos mong makisalamuha sa kanila, pakiramdam mo pagod na pagod ka. Parang may kaunting emptiness. Magulo ang isip, parang hindi ka pinahalagahan, parang mas marami kang emotional work na ginawa kaysa sa natanggap mo. At dahil sensitive na sa energy ang mga introvert, madalas ito na pagkakamalang kailangan ko lang na mapag-isa. Pero may pagkakaiba sa kailangan ko ng solitude para mag-recharge at naubos ako dahil one-sided ang interaction na to. Yung isa nagpapabalik ng energy mo, yung isa unti-unting kumakain ng energy mo. Kung may taong palagi kang iniiwan na parang naubos ka emotionally, mahalagang pansinin yon, kahit walang malinaw na masamang nangyari. Dahil ang emotional imbalance ay hindi laging lumalabas bilang away. Minsan lumalabas ito bilang tahimik na pagod. At dito madalas nadadapa ang mga introvert. Sa surface walang mukhang mali, pero may mali sa pakiramdam ng katawan. Ang mismatch na yon ay madalas paraan ng intuition mo para kunin ang atensyon mo nang hindi ka nagpapanik.
Number 6, hindi sila nag-i-invest sa mundo mo. Pinapasok lang nila ito kapag convenient. Sa simula parang interesado sila sa'yo. Nagtatanong sila, nakikinig sila. Minsan may naaalala pa silang mga details tungkol sa'yo. Pero habang tumatagal, may pattern. Hindi talaga nila pinapasok ang mundo mo maliban kung may benepisyo sa kanila. Mapapansin mo yung mga ganito. Hindi sila nagtatanong ng mga follow-up tungkol sa mga hobbies, interest o iniisip mo, maliban kung may koneksyon ito sa kanila. Hindi sila interesado sa mga routines o inner life mo, maliban kung kailangan nilang ischedule ang sarili nila. Hindi nila sinusubukang intindihin ka deeply. Inaaral lang nila kung paano ka i-access. Para sa mga introvert, madaling hindi mapansin ito dahil hindi ka rin naman loud mag-share ng buhay mo. Sanay ka na hindi gaanong dinidinig. Pero malaki ang pagkakaiba ng taong tahimik lang sa'yo at taong selective lang sa mga parts na useful sa kanila. Ang tunay na koneksyon ay yung sinusubukang pumasok sa mundo mo, kahit paunti-unti lang. Ang mga manggagamit ng relasyon ay ina-activate lang ang mundo mo kapag convenient sa kanila. At ang uncomfortable realization ay hindi ka nila talaga kilala. Alam lang nila kung paano ka ma-access. Number 7, pakiramdam mo naka-standby ka sa relasyon. Subtle ito pero sobrang revealing. Hindi ka actively ignored, hindi ka blackout, hindi ka diretso na minamaliit. Pero pakiramdam mo, naghihintay ka. Naghihintay kang mag-reply sila, naghihintay kang sila ang mag-initiate, naghihintay maging available sila emotionally, at naghihintay kang kailanganin ka ulit. At dahil comfortable ang mga introvert sa space, tumatagal ang waiting period na to. Pero ang shift dito, ang healthy relationship ay hindi parang standby mode. Parang flow ito. Kahit hindi kayo lagi nag-uusap, may sense na umiiral ang connection kahit walang immediate need. Kapag may taong ginagamit ang introversion mo, nagiging one-sided ang rhythm. Sila ang lumalabas kapag may kailangan, sila ang nawawala kapag wala, at ikaw ang nag-a-adjust ng emotional availability mo sa inconsistency nila. Sa bandang huli, hindi mo namamalayan, hindi ka na part ng relasyon. Nagmamanage ka na lang ng access sa sarili mo. At hindi yun connection. Yun ay paghihintay ng permiso para muling kailanganin. At number 8, nakakaramdam ka ng guilt kapag gusto mo ng mas marami kahit nagbibigay ka naman. Ito ang isa sa pinaka-tricky sa psychological side. Dahil ang mga introvert kadalasan hindi humihingi ng malaki. Kaya kapag gusto mo ng mas marami, mas consistent na effort, consideration, reciprocity, parang nagiging too much ito kahit hindi naman. At minsan, hindi direktang sinusuportahan ng ibang tao ang guilt na yon. Sasabihin nila, alam mo naman na hindi ako magaling mag-text. Pero ako naman ang laging lumalapit sa'yo. Sapat na yun, di ba? Sa'yo lang talaga ako nakakapag-open up. At biglang, ang gusto mong balance ay parang ikaw pa ang mali. Pero ang totoo, ang pagiging emotional default ng isang tao ay hindi automatic na proof na tama ang treatment sa'yo. Kung lagi kang nagbibigay, tapos kapag humingi ka ng reciprocity ay may guilt ka agad, hindi yun sign na demanding ka. Sign yun na imbalance ang dynamic. Mas vulnerable dito ang mga introvert dahil sanay kang ikaw ang nagbubuhat ng emotional harmony. Ayaw mong masira ang vibe, ayaw mong maging demanding, ayaw mong maging awkward. Kaya binabawasan mo ang mga needs mo para manatiling comfortable ang iba. Pero ang relasyon hindi nagiging healthier kapag ang isang tao ay lumiit. Nagiging mas madaling pagsamantalahan lang ito. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagiging introvert sa mga relationships, friendship, dating, kahit pamilya, ay dahil sanay ka sa internal processing, madalas mong nanonormalize ang imbalance ng masyadong matagal. Hindi ka mabilis mag-label, hindi ka agad nag-a-assume ng masamang intent, sinusubukan mong intindihin ng mga patterns, magbigay ng space, at maging patient. Magagandang traits yon. Hanggang sa magsimula silang tumalikod sa sarili mong well-being. Ang pagiging easygoing ay hindi dapat ibig sabihin na available ka lang kapag convenient sa iba.
Ang pagiging kalmado ay hindi dapat ibig sabihin na pwede kang baliwalain. At ang pagiging tahimik ay hindi dapat ibig sabihin na hindi ka nangangailangan ng kapalit na care. Ang tunay na shift ay hindi pagiging cynical, kundi pagiging mas klaro. Hindi mo kailangan maging mas maingay. Kailangan mo lang siguraduhin na hindi na pagkakamalan ang katahimikan mo bilang pahintulot sa imbalance, ang pasensya mo bilang unlimited access, at ang empathy mo bilang bagay na pwedeng ubusin ng walang kapalit. Shoutout sa mga nanood ng 8 klase ng tao na harmful para sa mga introvert. Shoutout kay Ira Colindi Maranan. Sabi niya, "Good evening po. Nakaka-relate po ako sa video na to. Kapag may hindi nakakaunawa at rumerespeto ng mga boundaries ko, naiwas po ako. Mas maigi na mag-isa kaysa kasama palagi ang mga taong nakaka-drain ng energy. God bless and more power po." Sabi naman ni Rebecca Ogata, "Good evening Sir AP. Thank you sa episode na to. Naalala ko yung dating kaibigan ko na ikinikwento niya sa akin about sa friend niya mismo. Bigla akong napaisip na what if ginagawa din niya kaya yun sa akin? Kaya iniwasan ko na lang yung tao na yon. Kasi hindi maganda para sa isang kaibigan ang ikwento mo ang buhay niya sa ibang tao, lalo pat kaibigan mo. Thank you again and God bless sa lahat." At ayon naman kay Marie the Lightworker, "Hi po Sir AP. A pleasant evening sa'yo. Salamat po sa magandang paliwanag. Yes po, maraming tao sa paligid na sa una akala ko'y tunay na mabait at maunawain. Yun pala ginagamit lang nila ang aming katahimikan. Sila yung mga taong toxic at mapang-abuso sa katahimikan namin. Kaya unti-unti akong lumalayo at never na makipaghuntahan or makipagkita. Salamat po Sir AP at God bless everyone." At shoutout din kay Gretchen Marie Kayanan, Luffy Maano, Annalyn Granada, Renante Damgo, Sheila Lynn Naputo, Cairo Den Adi, Ramlat, RJ Mera, Pax Tumulak, Glenn Adversario, Edita Miyamoto, Jola Short Video, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.